10 taong pagsisilbi bilang asawa, 3 taong pagpapaalila bilang manugang, ngunit ang kapalit ay isang gabing puno ng pagtataksil. Habang nagpapakasasa sila sa init ng mansyon at humahalakhak sa hapagkainan, ako ay iniluwa ng sarili kong tahanan, nakaluhod sa putik at humahagulgol habang yakap ng mahigpit ang tiyan kong nagdadalang tao. Inakala nilang ang gabing iyon ang aking katapusan. Ngunit hindi nila alam, ang gabing iyon ang pumatay sa luna na mahina at nagsilang sa isang silen na walang awa. Handa na ba silang pagbayaran ang bawat patak ng aking luha? Huwag mo nang ilapag iyan sa mesa dahil nawawalan ako ng gana sa amoy. Amoy bagoong at usok ang buong bahay. Nakakasuka. Ang mga salitang yon ni Marco ay tumama sa akin ng mas masakit pa sa isang sampal. Nanigas ako sa kinatatayuan ko sa may pintuan ng kusina. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa mainit na palayok ng kare-kare, ang paborito niyang ulam na 6 na oras kong niluto. Pinili ko pa ang pinakamagandang buntot ng baka at mano-mano kong giniling ang mani at bigas para lang makuha ang tamang lapot ng sarsa na gustong-gusto niya. Ngayong gabi, dapat naming ipagdiriwang ang promotion niya bilang senior manager. Isang tagumpay na alam kong pinaghirapan niya at pinagdasal ko gabi-gabi sa Quiapo. Pero hindi ko inaasahan na hindi siya uuwi mag-isa. Dahan-dahan kong ibinaba ang palayok sa mesa. Pilit na pinatitibay ang aking nanginginig na mga tuhod. Ang bigat ng tiyan ko ay tila dumoble dahil sa kaba. 5 buwan na akong nagdadalang tao sa aming kambal at ang bawat galaw ay may kaakibat na ngalay at sakit sa balakang. Pero tiniis ko ang lahat ng yon kanina sa palengke para lang makapaghain ng espesyal. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Marco na tila hari. Sa tabi niya ay naroon si Isabel, ang babaeng itinuring ko ng parang kapatid mula pa noong kolehiyo. Nakasuot si Isabel ng isang pulang bestida na hapit sa katawan, litaw ang makinis na balikat at ang kumikinang na kwintas na ginto. Samantalang ako, suot ko pa rin ang duster na kupas at amoy bawang ang aking mga daliri. Binuksan ni Marco ang isang kahon ng mamahaling pizza na dala nila. Ang amoy ng tinunaw na keso at pepperoni ay agad na sapaw sa amoy ng niluto kong kare-kare. Naglabas din sila ng isang bote ng wine. Umupo ka na lang dyan, Luna, at huwag ka nang mag-abalang magsandok, sabi ni Marco nang hindi man lang ako tinitignan. Busog na kami. Dumaan kami sa isang steakhouse kanina bago umuwi. Dinala lang namin itong pizza para may makain ka. Tutal mahilig ka naman sa mga tirang pagkain. Hindi ba? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang kare-kare na pinaglaanan ko ng huling pera ko sa pitaka ay balewala lang pala sa kanya. Tila naging bato ang lalamunan ko ni hindi ako makalunok. Pinanood ko silang dalawa na nagtatawanan habang nagsasali ng alak sa kopita. Si Isabel ay humilig sa balikat ni Marco. Ang kanyang mga daliri na may mamahaling manicure ay marahang humahaplos sa braso ng asawa ko. Pasimple kong itinago ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang mga kamay kong magaspang, puno ng maliliit na paso, ng mantika at hiwa ng kutsilyo. Ang mga kamay na ito ang naglaba ng mga damit niya, naglinis ng bahay na ito at nag-alaga sa kanya noong nagkasakit siya. Pero ngayon, sa harap ng makinis na kamay ni Isabel, pakiramdam ko ay isa akong basahan na dapat itago. Napansin ni Isabel ang pagtitig ko. Ngumisi siya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang baso, tila nagtutoast. Cheers, Luna. Alam mo, you should really take care of yourself more. Mukha ka ng lusiyang. Paano mo maipagmamalaki ni Marco sa mga corporate parties kung amoy kusina ka lagi? Kaya ayan, ako muna ang sumama sa kanya kanina sa meeting. And guess what? Nakuha niya ang deal dahil sa tulong ko. Napaangat ang tingin ko kay Marco. Naghahanap ng kakampi. Umaasa na ipagtatanggol niya ako.
Nasasabihin niyang mahal niya ako kahit simple lang ako. Pero nag-iwas lang siya ng tingin at sumipsip sa kanyang alak. Tama si Isabel, Luna. Malamig na sagot ni Marco. Kailangan ko ng asawang presentable, yung kayang makipagsabayan sa mga boss ko. Hindi yung parang katulong na tagaluto lang. Ang sakit ay hindi na sa puso, kundi kumalat na sa buong katawan ko. Parang hinihiwa ang bawat himaymay ng pagkatao ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanila na kaya ako nagkaganito ay dahil ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Na kaya wala akong pambili ng magandang damit ay dahil ang sweldo niya ay ipinadadala niya sa luho ng nanay niya. Pero walang boses na lumabas sa bibig ko. Sa sobrang panginginig ng kamay ni Isabel, habang tumatawa, natabig niya ang baso ng wine. Tumapon ang mapulang likido sa mesa at tumalsik sa suot kong duster. Ang malamig na alak ay tumagos sa tela, kumapit sa balat ng tiyan ko na parang dugo. Ay, sorry! Tili ni Isabel, pero wala naman talagang pagsisisi sa boses niya. Kumuha siya ng tissue at pabiro akong pinunasan, pero mas lalo lang niyang ikinalat ang mantsa. Naku, buti na lang lumana yang damit mo. Parang basahan na rin naman, so okay lang na madumihan? Tumayo ako, nanginginig ang buong katawan. Hindi ko na kaya. Ang dignidad ko bilang tao ay tinatapakan na nila sa sarili kong pamamahay. Aalis na ako, bulong ko. Aakyat na ako sa kwarto. Bago pa ako makahakbang, narinig ko ang kalansing ng isang bagay na ibinagsak sa mesa. Lumingon ako at nakita ang isang makapal na brown envelope na inihagis ni Marco sa ibabaw ng karikaring hindi man lang nagalaw. Huwag ka nang umakyat, Luna. Wala ka ng kwartong uuwian dito. Natigilan ako. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na bumibiyak sa dibdib ko. Tinitigan ko ang envelope. Ano to? Tanong ko. Kahit na kinakabahan ako sa sagot, buksan mo, utos ni Marco. Ang boses niya ay wala nang bahid ng pagmamahal, kahit konti. Nanginginig ang mga daliri ko nang abutin ko ang envelope. Sa loob ay may isang dokumento. Isang DNA test result. Hindi ko maintindihan ang mga nakasulat na medical terms, pero malinaw ang nakasulat sa ibaba. Negative. Tumaas ang kilay ni Isabel. Tila aliw na aliw sa palabas. Huwag ka nang magmalinis, Luna. Dura ni Marco. Matagal ko nang pinagdududahan ang mga batang yan. Paano ako magkakaanak kung halos hindi na kita tinatabihan dahil sa pandidiri ko sa'yo? Alam ko na ang totoo. Hindi akin ang mga batang dinadala mo. Napahawak ako sa tiyan ko. Ang kambal na ito, ang mga anghel na ito na minahal ko bago pa man sila mabuo. Tinatatwa ng sarili nilang ama. Marco, hindi totoo yan. Sigaw ko at sa wakas ay tumulo na ang mga luha na kanina ko pa pinipigil. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Alam mo yan, baka nagkamali lang ang resulta. Tumayo si Marco at lumapit sa akin. Sa tangkad niya, pakiramdam ko ay isa akong insekto na pwede niyang tapakan anumang oras. Inilapit niya ang mukha niya sa akin at naamoy ko ang mamahaling alak na hinaluan ng kasinungalingan. Magbalot ka na. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo at ang mga bastardo mo sa pamamahay ko. Layas, sa labas, nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng dagundong ng kulog na tila nagbabadya ng isang madilim na gabi. Pero mas madilim pa ang kinabukasang naghihintay sa akin. Hindi pa humuhupa ang panginginig ng aking mga tuhod dahil sa peking dine, a result, biglang bumukas ng padabog ang pinto ng aming kwarto. Iniluwan nito ang biyenan kong, si Doña Conchita. Ang babaeng simulat sa pool ay ipinaramdam na sa akin na ako ay isang dumi sa kanyang makintab na sapatos. Akala ko ba, Marco, pinalayas mo na ang babaeng ito? Ang matinis niyang sigaw na pumuno sa buong sala. Nakasuot siya ng seda, pero ang ugali niya ay mas magaspang pa sa liha. May bitbit siyang itim na bag, ang aking lumang bag na ginagamit ko kapag namamalengke.
Mama, papaalisin ko na nga sana, pero nagmamatigas pa. Sagot ni Marco, na tila isang batang nagsusumbong. Ngayon, dalawa na silang nakatitig sa akin ng may pandidiri. Kasama pa si Isabel na nakangisi sa gilid habang humihit-hit ng sigarilyo. Lumapit sa akin si Doña Conchita at walang sabi-sabing ibinuhos ang laman ng bag ko sa sahig. Kumalansing ang mga barya, tumilapon ang aking rosaryo at nagkalat ang ilang piraso ng reseta ng gamot. Ngunit sa gitna ng mga basurang ito, may isang bagay na kumuha ng atensyon ko. Isang makapal na bundle ng pera, nakatali pa ng goma ng bangko. Ano yan? Tanong ko. Nanlalaki ang mga mata. Hindi akin iyan. Huwag ka nang magmaang-maangan. Sigaw ng biyanan ko. Sabay duro sa akin ang kanyang daliring puno ng singsing. Nahuli kita. Ninanakawan mo ang anak ko. Kaya pala laging kulang ang kita ng kumpanya. Kaya pala laging nawawala ang mga alahas ko. Dahil dahan-dahan mo kaming inuubos para ibigay sa lalaki mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito ang patibong. Hindi lang nila ako gustong palayasin. Gusto nila akong sirain ng tuluyan para wala akong habol sa kanila. Gusto nilang lumabas na ako ang masama. Ako ang makasalanan. Ma, wala akong kinuha. Ang bawat sentimo na hawak ko ay galing sa pagtitipid ko sa palengke. Depensa ko, pero alam kong walang makikinig. Ang katotohanan ay walang lugar sa bahay na ito. Tama na ang drama, Luna. Sabat ni Marco. Kinuha niya ang braso ko at hinila ako ng marahas papunta sa pinto. Nakita ko ang nangiti ni Isabel, isang ngiting tagumpay. Siya ang nagplano nito. Alam kong siya. Bago ako tuluyang makalabas ng pinto, kumapit ako ng mahigpit sa hamba. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang picture frame sa dingding. Ang litrato ng kasal namin ni Marco, 5 taon na ang nakakaraan. Doon, nakangiti kami na parang kami ang pinakamasayang tao sa mundo. Ang akala kong panghabang buhay, ngayon ay isa na lamang masakit na alaala. Dahan-dahan kong hinubad ang singsing sa aking daliri. Ito ay isang simpleng singsing na pilak. Nangingitim na dahil sa tagal. Pero iningatan ko ito higit pa sa buhay ko. Inilapag ko ito sa mesa, katabi ng mga perang ibinibintang nila sa akin. Sa'yo na yan, Marco. Bulong ko, ang boses ko ay basag, ngunit puno ng dignidad. Sa'yo na ang singsing na yan, katulad ng pagmamahal mo, peke at walang halaga. Isang malakas na tulak ang naramdaman ko sa aking likuran. Si Doña Conchita, layas. At huwag na huwag ka nang babalik dito, hampas lupa. Napadapa ako sa sementadong kalsada. Ang malakas na ulan ay agad na bumalot sa akin. Ang bawat patak ay parang karayom na tumutusok sa aking balat. Basang-basa na ako, nanginginig sa lamig at sa kahihiyan. Ang pinto ng bahay na pinagsilbihan ko ng maraming taon ay isinara ng padabog sa harap ng mukha ko. Narinig ko pa ang pagkakandado nito mula sa loob. Wala na. Tapos na. Pinilit kong tumayo pero bumigay ang aking mga binti. Ang sakit sa tiyan ko ay biglang tumindi. Parang may kung anong pumipiga sa loob. Napahawak ako sa aking puson. Mga anak ko, bulong ko sa hangin. Huwag niyo akong iiwan. Sa gitna ng dilim at ulan, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kanto. Nakatint ang mga bintana nito, pero ramdam ko na kanina pa ito nakamasid. Sino sila? Kaaway ba o kakampi? Wala na akong lakas para alamin. Isang mainit na likido ang naramdaman kong dumaloy sa aking hita. Humahalo sa malamig na tubig ulan. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang kulay pula na gumagapang sa semento. Dugo. Hindi! Sigaw ko. Isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng aking pagiging ina. Tulong! Parang awa niyo na! Ang mga anak ko. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw sa poste ay naging malabo. Ang huling narinig ko bago ako lamunin ng dilim ay ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalapit ng papalapit. Tila isang awit ng pagsagip
o pamamaalam. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Inaasahan ko ang lamig ng semento, ang baho ng basurahan, at ang hapdi ng ulan sa aking balat. Ngunit sa halip, ang bumungad sa akin ay ang malinis at puting kisame. Ang hangin ay amoy antiseptiko na hinaluan ng mamahaling pabango ng sampagwita. Ang likod ko ay nakalapat sa isang kutsyon na kasing lambot ng ulap, malayo sa matigas na sahig na aking huling natatandaan. Agad na gumapang ang takot sa aking dibdib. Napabalikwas ako at otomatikong hinawakan ang aking tiyan. Ang huling alaala ko ay ang dugong dumadaloy sa aking mga hita. Ang mga anak ko, ang paos kong sigaw, na agad binasag ang katahimikan ng kwarto. Isang nurse na nakaputi ang mabilis na lumapit sa akin. Inalalaya ng aking balikat para humiga ako muli. Humalma po kayo, Ma'am Luna. Ligtas po ang kambal, ang malumanay niyang sabi. Mahina ang kapit nila, pero buhay sila. Narito po kayo sa St. Luke's. Nakahinga ako ng maluwag. Ang mga luha ng pasasalamat ay mabilis na nagunahan sa pagpatak. Buhay sila. Ang mga anghel ko ay hindi ako iniwan, kahit na ang ama nila ay itinapon kami na parang basura. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa edad 50. Nakasuot ng plansadong suit at may bitbit na leather briefcase. Siya ay may awtoridad sa kanyang bawat hakbang, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot nang tumingin sa akin. Attorney Vega? Tanong ko, pilit inaalala kung saan ko siya nakita. Siya ang abogado na minsan ay pumunta sa amin noong bata pa ako, noong buhay pa ang nanay ko. Mabuti at gising ka na, Luna? O dapat ko bang sabihin, Senyorita Silen? Ang bati niya sa malalim na boses. Kumunot ang noo ko. Celine? Luna ang pangalan ko. At bakit ako nandito sa private suite? Wala akong pambayad dito. Si Marco. Siguradong hindi siya maglalabas ng kahit 5 duling para sa akin. Huwag mong alalahanin ang bayad. Sagot ni Attorney Vega. Tila nabasa ang iniisip ko. Ang ina mo ang naghanda ng lahat ng ito bago siya pumanaw. Nanay, pero mahirap lang kami. Namatay siyang walang iniwan kundi utang, ang nalilitong sagot ko. Umupo si Attorney Vega sa gilid ng kama at binuksan ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento at isang lumang diary na may pabalat na pilus. Isang kasinungalingan ang buhay na kinagisnan mo, Luna. Ang iyong ina ay hindi basta-basta. Siya si Elena Mondragon, ang nag-iisang tagapagmana ng Moonlight Jewelry Empire. Tumakas siya noon dahil sa banta sa kanyang buhay at sa buhay mo mula sa mga kamag-anak na sakim sa kapangyarihan. Namuhay siya sa hirap para itago ka, para protektahan ka hanggang sa dumating ang tamang panahon nang hina ako. Ang nanay ko, na naglalabada para may makain kami, ay isang heredera? Iniwan niya ito para sa'yo, patuloy ni attorney, sabay abot ng diary. Ang sabi sa kanyang huling habilin, ibigay lamang ito sa aking anak kapag siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Kapag ang mundo ay tinalikuran na siya, doon niya maiintindihan ang halaga ng kapangyarihan. Kinuha ko ang diary. Ang mga pahina ay lumana, pero ang sulat kamay ni nanay ay pamilyar at puno ng pagmamahal. Binasa ko ang huling pahina. Anak, patawarin mo ako kung pinalaki kita sa hirap, pero tandaan mo, ang brilyante ay nabubuo lamang sa ilalim ng matinding pressure. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nasaktan ka na ng mundo. Gamitin mo ang sakit na yan. Huwag kang maging biktima. Maging reyna ka ng sarili mong kaharian. Napahigpit ang hawak ko sa diary. Ang mga alaalang pumasok sa isip ko. Si Marco na nagtatapon ng pagkain. Si Isabel na tumatawa habang duguan ako. Si Doña Conchita na tinatawag akong hampas lupa. Sila ang pressure. Sila ang apoy na tumutupok sa akin. Tiningnan ko si Attorney Vega.
Ano ang dapat kong gawin? Mayaman ka, Luna. Higit pa sa inaakala mo. Ang yaman ng mga Mondragon ay sapat para bilhin ang buong angkan ng asawa mo ng 10 beses. Pero may kondisyon ng ina mo bago mo makuha ang lahat. Ano yon? Kailangan mong patayin si Luna. Ang Luna na mahina. Ang Luna na nagpapaapi. Ang Luna na sunod-sunuran. Kailangan mong maging si Celine eh. Tumayo ako at naglakad papunta sa salamin ng banyo, hila-hila ang dextrose stand. Tinitigan ko ang refleksyon ko. Namumugto ang mga mata, maputla, at mukhang kawawa. Ito ang mukha ng babaeng niloko. Ito ang mukha ng babaeng tinapakan. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking tiyan. Para sa mga anak ko. Para sa dignidad na ninakaw nila sa akin. Bumalik ako sa kama at kinuha ang ballpen na inaabot ni Attorney Vega. Inilapag niya ang mga dokumento ng transfer of assets at ang legal na papel para sa pagpapalit ng pangalan at identity. Handa na ako, attorney, ang malamig kong sabi. Wala na ang dating Luna. Namatay na siya sa ulan kagabi kasama ang kanyang pagiging martir. Idiniin ko ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tinta ay dumaloy na parang itim na dugo. Binubuo ang bawat letra ng aking bagong kapalaran. Hindi na ako pumirma bilang Luna na asawa ni Marco. Pinirmahan ko ito sa bago kong pangalan, Celine Mondragon. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ako naman ang magiging bangungot nila. Ang sabi nila, ang oras daw ang pinakamabisang gamot sa lahat ng sugat. Ngunit para sa akin, ang 3 taon na lumipas ay hindi gamot, kundi isang pandayan. Hindi ako nagpagaling, nagpabakal ako. Ang bawat araw sa loob ng 3 taong iyon ay isang digmaan laban sa sarili kong kahinaan. Habang ang ibang babae ay nagpapahinga, ako ay gising na gising sa ilalim ng liwanag ng lampara. Nilulunok ang makakapal na libro tungkol sa negosyo, batas, at pamamalakad ng kumpanya. Kinailangan kong aralin kung paano magsalita ng French para sa mga investor sa Europe, kung paano maglakad ng taas noo kahit nanginginig ang tuhod, at kung paano tumingin sa mata ng kausap nang hindi kumukurap. Madalas, nakakatulog ako sa ibabaw ng aking laptop. Ang mukha ko ay nakadikit sa mga spreadsheet ng Moonlight Jewelry. Gigising ako na masakit ang leeg, pero wala akong karapatang magreklamo dahil sa tuwing tinitingnan ko ang kuna sa tabi ng aking kama, nawawala ang lahat ng pagod ko. Si Sol at si Tierra, ang aking araw at lupa. Sila ang kambal na muntik ng mamatay sa sinapupunan ko noong gabing iyon sa ulan. Ngayon, sila ay malulusog at mabibibo ng bata. Ang kanilang mga halakhak ang tanging musika na nagpapagaan sa mabigat kong mundo. Sa tuwing hahawakan ng maliliit nilang daliri, ang aking pisngi, ipinapaalala nila sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Hindi lang ito para sa akin. Ito ay para sa kinabukasan na pilit na ipinagkait sa kanila ng sarili nilang ama. Tumayo ako at lumapit sa whole body mirror. Wala na ang Luna na nakasuot ng duster na may mantsa ng mantika. Ang nasa salamin ay si Celine Mondragon. Ang suot ko ay isang itim na silk blouse at tailored pants na yakap ang bawat kurba ng aking katawan. Ang buhok ko, na dati ay laging nakatali ng magulo, ay bagsak na ngayon at kumikinang sa ilalim ng chandelier. Hindi ako nagparetoke ng muka. Ang hugis ng ilong ko, ang tabas ng pangako, pareho pa rin. Pero nagbago ang mga mata ko. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging natitira ay isang kalmadong dagat na nagtatago ng malakas na bagyo. Senyorita Celine, napalingon ako nang pumasok si Attorney Vega sa aking opisina. Sa loob ng 3 taon, siya ang naging gabay at ama-amahan ko. Iginagalang niya ako hindi dahil anak ako ng may-ari, kundi dahil nakita niya kung paano ako nagtrabaho. Ano ang balita, attorney? Tanong ko habang isinusuot ang isang pares ng diamond earrings
Ang disenyo na ako mismo ang gumuhit. Inilapag niya ang isang tablet sa aking mesa. Nandoon ang isang ulat tungkol sa Del Valle Holdings, ang kumpanyang pinatatakbo ni Marco. Tulad ng inaasahan mo, nalulugi sila. Panimula ni attorney. Masyadong maluho ang pamumuhay ni Marco at ng kanyang asawa. Maraming bad investments at may mga bali-balitang sangkot sila sa money laundering para lang mapanatili ang kanilang lifestyle. Desperado na sila, Celine. Naghahanap sila ng investor na sasalo sa kanila. Kinuha ko ang tablet at tiningnan ang litrato ni Marcos sa balita. Mukha siyang matanda at stress, malayo sa mayabang na lalaking nagpalayas sa akin noon. Sa tabi niya ay si Isabel, na puno ng alahas pero halatang peke ang ngiti. Dati, nung unang taon ko dito, umiiyak ako gabi-gabi kapag nakikita ko sila. Tinatanong ko sa Diyos kung bakit sila masaya habang ako ay nagdurusa. Pero ngayon, habang tinititigan ko ang kanilang litrato, wala na akong maramdaman kundi awa. Awa para sa mga taong hindi alam na nakatayo sila sa ibabaw ng kumunoy. Kinagat nila ang pain. Sabi ko ng mahina. Isang-isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumango si Attorney Vega. Tumawag ang sekretarya ni Marco kaninang umaga. Humihingi sila ng meeting sa chairman ng Moonlight Jewelry. Gusto nilang mag-present ng proposal. Hindi nila alam na ikaw ang may-ari. Ibinalik ko ang tablet sa mesa. Naglakad ako papunta sa bintana, tanaw ang skyline ng Makati kung saan nakatayo ang building na pagmamay-ari ko na ngayon. Ibigay mo sa kanila ang meeting, utos ko. Pero huwag sa opisina. Gusto ko sa charity gala sa Sabado. Gusto kong makita nila kung gaano kaliwanag ang buwan bago sila tuluyang lamunin ng dilim. Masusunod, senyorita. Pagkalabas ni attorney, muli akong tumingin sa salamin. Hinawakan ko ang kwintas na suot ko. Isang hugis buwan na may nakaukit na pangalan ng aking mga anak. Humanda ka, Marco. Ang babaeng tinawag mong basahan ay handa ng sunugin ang buong mundo mo. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La ay tila isang dagat ng mga diamante at mamahaling seda ngayong gabi. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga imported na bulaklak at ang liwanag mula sa malalaking kristal na chandelier ay sumasayaw sa mga alahas ng mga panauhin. Ito ang mundo kung saan ang pera ay nagsasalita at ang kapangyarihan ay ipinaparada. Sa gitna ng karangyaan, nakatayo si Marco at Isabel. Sa paningin ng iba, sila ay perpektong mag-asawa. Nakasuot si Marco ng isang itim na tuxedo na halatang bago, ngunit ang kanyang mga mata ay malikot. Puno ng kaba at pawis ang kanyang noo. Sa tabi niya, si Isabel ay nakasuot ng isang pulang gown na tadtad ng sequins. Masyadong matingkad, masyadong agaw atensyon. Kumapit siya sa braso ni Marco na parang linta. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng Amerikana nito. Marco, umayos ka nga. Bulong ni Isabel. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Everyone is looking. Bakit ba parang matatae ka dyan? Shut up, Belle. Mariing sagot ni Marco sa mahinang boses. Hindi mo ba naiintindihan? Nandito ang chairman ng Moonlight Jewelry. Kung hindi ko makuha ang investment na to, mawawalan tayo ng bahay. Ubus na ang pera natin sa mga luho mo. Bago pa makasagot si Isabel ng mataray, biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang dating maingay na bulungan at tawanan ay unti-unting namatay, napalitan ng isang sabay-sabay na pagpigil ng hininga. Tila nahawi ang dagat ng mga tao upang magbigay daan. Mula sa malaking pintuan pumasok ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng makikinang na sequins tulad ni Isabel. Ang suot niya ay isang midnight blue na gown na yari sa pinakamalusot na seda, yumayakap sa kanyang katawan na parang ikalawang balat. Wala siyang suot na kwintas, tanging isang pares ng drop earrings na gawa sa purong puting diamante at sapphire na kasing lalim ng gabi. Ang kanyang buhok ay nakadapo sa isang balikat at ang kanyang mukha ay may bahid ng misteryo at lamig na hindi matitinag. Siya'y si Celine Mondragon, ang babaeng hawak ang leeg ng industriya ngayon. Napanganga si Marco.
Parang may kung anong multo ang dumaan sa kanyang harapan. Ang hubog ng mukha ng babae, ang paraan ng paglalakad nito, na tila hindi lumalapat ang paa sa lupa. Pamilyar na pamilyar, ngunit sa parehong pagkakataon ay ibang-iba. Sino siya? Tanong ni Isabel, at sa unang pagkakataon, may bahid ng inggit at takot sa kanyang boses. Siya. Siya ang chairman. Nauutal na sagot ni Marco. Naglakad si Celine papunta sa gitna, direkta sa kinaroroonan ng mga VIP. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Nang magtama ang paningin namin ni Marco, hindi ako kumurap. Tiningnan ko siya, hindi bilang asawa, kundi bilang isang langgam na malapit ng tapakan. Walang galit, walang sakit, puro lamig lang. Mister, Del Valle? Ang boses ko ay kalmado. May halong otoridad na hindi niya narinig noon sa kusina namin. Madam Mondragon? Halos hindi makapagsalita si Marco. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pawisang kamay sa kanyang pantalon bago ito inilahad para makipagkamay. It is an honor to finally meet you. I'm Marco Del Valle of Del Valle Holdings. Tinitigan ko ang kamay niyang nakalahad sa hangin. Ang kamay na yon na dating humahaplos sa akin, ang kamay na yon na nagtulak sa akin sa ulan. Sa halip na abutin ang kamay niya, lumingon ako sa waiter na dumaan sa gilid. Isang baso ng champagne, please, utos ko sa waiter. Tuluyang binabaliwala ang kamay ni Marco na naiwang nakabitin sa ere. Napahiyang ibinaba ni Marco ang kanyang kamay. Namumula ang tenga. Nakita ko ang pasimpleng pagngisi ng ilang negosyante sa paligid. I heard so much about your company, Mr. Del Valle. Sabi ko, habang tinatanggap ang champagne glass. Nabalitaan kong naghahanap kayo ng lifesaver. Masyado yatang magastos ang maintenance ng inyong lifestyle. Ang tingin ko ay lumipat kay Isabel, na ngayon ay nakatingin sa akin ng masama. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa at binigyan ng isang maliit at mapang-asar ng ngiti. And you must be the wife? Tanong ko. Sadyang binagalan ang pagbigkas ng salitang wife. Yes, I am Isabel Del Valle, sagot ni Isabel. Taas noo pero halatang nainsulto. At ikaw? Parang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo dati? Lumapit ako ng kaunti kay Isabel. Ang amoy ng mura niyang pabango ay sumampal sa ilong ko, pero hindi ako nagpahalatang nandidiri. I don't think so, Mrs. Del Valle. I rarely associate with people who wear fake designer bags. Namutla si Isabel at mabilis na tinakpan ng kanyang braso ang logo ng kanyang bag. Bago pa siya makasagot ng pabalang, hinawakan ni Marco ang braso niya ng mahigpit. Pasensya na po, Madam Celine. Pagod lang ang asawa ko. We are very eager to discuss business with you. Of course, sagot ko at sa wakas ay tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang mga mata niyang puno ng kasakiman at desperasyon. Doon ko nakita ang refleksyon ng dati kong sarili na nagmamakaawa. At ngayon, siya naman ang magmamakaawa sa akin. Let's talk later, Marco. I have a feeling. Magkakasundo tayo. Tinalikuran ko sila at naglakad palayo. Iniwan silang nakatulala. Ramdam ko ang mga mata ni Marco na nakasunod sa akin. Alam kong nalilito siya. Alam kong nagdududa siya. At habang lumalayo ako, narinig ko ang bulong niya kay Isabel. Ang boses ay puno ng kilabot. Amoy sampagita siya. Amoy luna. Napangiti ako ng mapait habang sumisimsim ng champagne. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Ang hangin sa loob ng conference room ng Moonlight Jewelry ay kasing lamig ng yelo. Singlamig ng titig ko kay Marco Del Valle. Nakaupo siya sa tapat ko, pinapawisan kahit naka-aircon, habang isa-isa kong binubuklat ang mga pahina ng kanyang proposal. Sa bawat lipat ko ng papel, nakikita ko ang pagtaas-baba ng kanyang Adam's apple sa sobrang kaba. Mr. Del Valle, ang panimula ko, hindi inaalis ang tingin sa dokumento. To be honest, this proposal is amateur. Ang financial projections ninyo ay walang basihan. Gusto ninyong mag-invest ako ng daan-daang milyon sa isang kumpanyang lubog sa utang at walang malinaw na direksyon?
Napalunok si Marco. Mabilis niyang inayos ang kanyang kurbata. Pilit nang ngumingiti kahit halatang nanginginig ang mga kamay. Madam Celine, I understand your hesitation. Pero ang Del Valle Holdings ay may legacy. Kailangan lang namin ng fresh capital para makabangon. I promise you, once we get the funding, dodoble ang pera nyo sa loob ng 1 taon. Isinara ko ang folder ng marahan at ipinatong ang aking baba sa aking mga kamay. Tinitigan ko siya. Ang lalaking dati ay tinitingala ko. Ngayon ay mukhang isang basang sisiw na nagmamakaawa ng butil ng bigas. Legacy? Tanong ko nang may halong panguuyam. Or are you just paying for your mistakes? Nabalitaan ko ang tungkol sa lavish lifestyle ninyong mag-asawa. Ang mga parties, ang mga sasakyan, ang mga designer bags ng asawa mo na. Well, let's not talk about quality. Namula si Marco. Yumuko siya hindi makatingin ng diretsyo. My wife? Isabel. She's difficult, mahina niyang sagot. Tila nahihiya. Masyado siyang demanding. Sa totoo lang, madam, siya ang dahilan kung bakit ako na-stress. Unlike you. You are composed, successful, a woman of substance. Gusto kong matawa. Ilang taon na ang nakararaan, sinabi niya sa akin na si Isabel ang babaeng pangarap at ako ang pabigat. Ngayon, sa harap ng pera, nagbago na ang ihip ng hangin. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Tinalikuran siya para itago ang pandidiri sa mukha ko. I don't invest in losers, Marco. But I like risk takers. Mabilis na umangat ang ulo ni Marco. Meron akong bagong project, ang Project Eclipse, isang exclusive mining venture sa Palawan. High risk, pero ang returns ay astronomical. Kung makakapagbigay ka ng 50 milyong piso bilang buy-in, sa loob ng 48 oras, isasama kita. Hindi lang kita ililigtas, gagawin kitang partner. 50 million? Nanlaki ang mga mata ni Marco. Madam, wala kaming ganyang kalaking cash on hand. Ang mga assets namin ay naka-freeze o nakasanla na. Humarap ako sa kanya at nagkibit balikat. Then I guess we have nothing to talk tungkol. The door is open, Mr. Del Valle. Naglakad siya papunta sa pinto. Bagsak ang balikat. Pero bago siya makalabas, huminto siya. Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mga mata. Ang kasakiman ay unti-unting lumalamon sa kanyang rasyonal na pag-iisip. 48 hours. Tanong niya ulit. 48 hours, Marco, or I give the slot to your competitor. Nang makaalis siya, napaupo ako sa aking swivel chair. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang wallpaper. Ang litrato ni Sol at Tierra na naglalaro sa parke. Ang mga ngiti nila ang tanging nagpapakalma sa kumukulong dugo ko. Biglang umilaw ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa unknown number. Alam kong kay Marco yon dahil iniwan niya ang calling card niya kanina. It was a pleasure meeting you, Celine. You inspire me. Sana nakilala kita noon pa. Siguro, mas maayos ang buhay ko ngayon. Napangisi ako. Ang kapal ng mukha. Nag-type ako ng reply, pero hindi ko sinend. Nakilala mo na ako noon, Marco, at itinapon mo ako. Sa halip, nag-reply ako ng maikli at formal. Focus on the 50 million, Mr. Del Valle, or don't waste my time. Samantala, sa bahay ng mga Del Valle, ang gabi ay puno ng sigawan. Saan tayo kukuha ng pambayad sa kuryente, Marco? Tili ni Isabel habang hinahagis ang bill sa mukha ng asawa niya. Pinutulan na tayo ng internet. Paano ako makakapag-post sa social media? Nakakahiya sa mga followers ko. Pagod na umupo si Marco sa sofa, hinihilot ang kanyang sentido. Ang boses ni Isabel ay parang kuko na kumukudkod sa pisara. Tinitigan niya ang asawa. Ang gulo ng buhok, namamaga ang mukha kakaiyak at kakasigaw. Malayong malayo sa sopistikadong anyo ni Celine Mondragon kanina. Tumigil ka na nga, Isabel, sigaw ni Marco. May paraan ako. Makakabawi tayo. Kailangan ko lang ng puhunan. Puhunan. Wala na tayong pera. Ubos na. Hindi sumagot si Marco.
Tumayo siya at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, pero desidido. Tumigil siya sa tapat ng kwarto ng kanyang ina, si Doña Conchita. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto. Mahimbing ang tulog ng matanda. Humihilik pa ng mahina. Sa gilid ng kama nito ay may isang maliit na altar. At sa ilalim nito, nakatago ang isang lumang safety box. Lumapit si Marco. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Alam niya ang combination. Birthday niya mismo, ang code na ginamit ng nanay niya. Click. Bumukas ang bakal na pinto ng kaha. Sa loob, nakaupo ang nag-iisang yaman na natitira sa pamilya nila. Ang orihinal, na titulo ng lupa ng mansyon na ito at ng farm sa probinsya. Ito ang retirement fund ng nanay niya. Ito ang tanging bagay na hindi dapat galawin. Nanginginig ang kamay ni Marco habang inaabot ang papel. Naalala niya ang mukha ni Celine, ang pangako ng yaman, ang paghanga sa mga mata nito, at higit sa lahat, ang pagkakataong makawala sa impyernong buhay kasama si Isabel. Patawad mama, bulong niya sa dilim. Babawiin ko rin to, dodoblihin ko to, para sa atin din naman ito. Isinilid niya ang titulo sa kanyang bulsa at mabilis na isinara ang kaha. Sa labas, kumulog ng malakas. Tila nagbabanta ang langit sa kasalanang ginawa ng isang anak sa kanyang ina. Ngunit para kay Marco, wala nang atrasan. Ang patibong ay nakahanda na. At siya mismo ang kusang loob na tumalon dito. Sa loob ng mansyon ng mga Del Valle, ang hangin ay hindi gumagalaw. Mainit, maalinsangan, at puno ng tensyon. Pinutulan na sila ng kuryente kaninang umaga dahil sa patong-patong na bill na hindi nabayaran. Ang dating makapangyarihang aircon ay naging dekorasyon na lang sa dingding. At ang tanging naririnig ay ang ugong ng isang lumang electric fan na pilit nilalabanan ang init ng tanghali. Si Isabel ay nakaupo sa sofa, ang kanyang mamahaling makeup ay umuhulas na sa kanyang muka dahil sa pawis. Hawak niya ang isang resibo na nakuha niya sa bulsa ng Amerikana ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa lamig, kundi sa galit. Isang kwintas, isang Cartier necklace na nagkakahalaga ng ₱250,000. Nang bumaba si Marco mula sa hagdan, bihis na bihis at amoy pabango, sinalubong siya ng matalim na tingin ni Isabel. Saan galing ang pera mo, Marco? Ang tanong niya. Ang boses ay mababa ngunit nagbabanta. Wala tayong pambili ng pagkain. Ang mama mo, nagrereklamo na walang gamot. Tapos makikita ko to. Para kanino to? Hinablot ni Marco ang resibo. Huwag mong pakialaman ang gamit ko, Isabel. Investment yan. Regalo ko yan kay Madam Celine para masigurado ang deal namin. Kapag nakuha ko ang tiwala niya, babalik ang lahat ng nawala sa atin. Celine? Celine na naman! Sigaw ni Isabel. Tumayo siya at hinarang ang asawa. Bakit ba baliw na baliw ka sa babaeng yan? Dahil ba mayaman siya? Dahil ba mukha siyang disente? Ako, Marco, ako na iniwan ang lahat para sa'yo. Tinulak ni Marco si Isabel. Napaupo ito sa sahig, gulat sa lakas ng puwersa. Tumingin ka sa salamin, Isabel, ang bulyaw ni Marco. Tingnan mo ang sarili mo. Puro ka reklamo, puro ka luho. Wala kang ginawa, kundi ubusin ang pera ko. Si Celine, ibang klase siya. Matalino, may breeding, hindi katulad mong palengkera. Sa sulok ng kusina, nakaupo si Doña Conchita sa kanyang wheelchair. Ang dating matapobreng Doña ay payat na ngayon. Ang kanyang buhok ay puti at magulo. Nakikita niya ang pag-aaway ng anak at manugang pero wala siyang lakas para awatin sila. Kumukulo ang sikmura niya. Kanina pa siya hindi kumakain dahil umalis na ang huling katulong nila. Walang nagluto, walang nag-asikaso. Sa gitna ng sigawan ni Marco at Isabel, biglang pumasok sa isip ni Doña Conchita ang isang alaala. Naalala niya ang amoy ng sinigang na baboy tuwing tanghali. Naalala niya ang amoy ng sinigang na baboy tuwing tanghali. Naalala niya ang malambot na kamay ni Luna
na nagmamasahe sa kanyang manas na mga paa gabi-gabi, kahit na ilang beses niya itong minumura at tinatawag na tanga. Dati, puno ang ref nila ng prutas at gulay na binili ni Luna mula sa matipid niyang budget. Ngayon, ang ref ay walang laman, kundi tubig at amag. Napapikit si Doña Conchita at sa dilim ng kanyang isipan, narinig niya ang boses ng dati niyang manugang. Mama, kumain na po kayo. Masama sa inyo ang nalilipasan ng gutom. Isang butil ng luha ang tumakas sa mata ng matanda. Huli na. Itinapon niya ang diamante dahil akala niya ay bato lang ito at pinulot ang bubog na ngayon ay sumusugat sa kanya. Samantala, tumayo si Isabel mula sa sahig. Pinapahira ng dugo sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot, hindi lang para kay Marco, kundi lalo na para sa babaeng Celine na iyon. Hindi ako tanga, Marco, bulong ni Isabel sa sarili habang padabog na lumalabas ng bahay. Hindi ako papayag na agawin sa akin ang lahat. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa isang madilim na eskinita sa Coyapo. Nakipagkita siya sa isang pribadong investigador na binayaran niya gamit ang huling alahas na naitago niya. Hanapin mo ang lahat ng baho ng Celine Mondragon na, yan utos ni Isabel habang inaabot ang isang sobre. Sigurado akong may tinatago siya. At kapag nalaman ko kung sino talaga siya, ako mismo ang magpapabagsak sa kanya. Inabot ng investigador ang isang folder. Hindi na kailangan maghalongkat ng malalim, ma'am, sabi ng lalaki. Tumingin ka dito. Binuksan ni Isabel ang folder. Sa loob ay may 2 litrato. Ang isa ay ang lumang wedding photo ni Marco at Luna na nakuha sa archives. Ang isa ay ang bagong magazine cover kung saan feature si Celine Mondragon bilang Businesswoman of the Year. Pinagtabi ni Isabel ang 2 mukha. Ang hugis ng mata, ang kurba ng ilong. Ang tanging pinagkaiba ay ang ayos ng buhok at ang tikas ng katawan. Napasinghap si Isabel. Ang hinala niya ay naging kumpirmasyon. Ang takot ay naging sandata. Sabi ko na nga ba, nang gigil na bulong ni Isabel, ang patay ay nabuhay para maningil. Umanda ka, Luna. Kung napatay kita noon sa isip ni Marco, papatayin kita ulit ngayon. Ang umaga sa opisina ng Moonlight Jewelry ay tahimik at maaliwalas, hanggang sa basagin ito ng isang iskandalo. Kumalabog ang pintuan ng aking opisina at pumasok si Isabel, hila-hila ng 2 security guard na pilit siyang pinipigilan. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi maitago ng makapal na foundation. Bitawan niyo ako, sigaw niya habang nagpupumiglas. Nandito ang impostora, nandito ang manloloko. Dahan-dahan akong lumingon mula sa pagtanaw sa bintana. Ibinalaba ko ang aking tasa ng tsaa nang walang anumang tunog. Tinitigan ko siya nang may halong pagkainip, tila isang reyna na naaabala ng isang langaw. What is the meaning of this? Tanong ko sa malamig na boses. Ikaw! Dinuro ako ni Isabel. Huwag ka nang magkaila. Ikaw si Luna. Ikaw ang asawa ni Marco na pinalayas namin. Akala mo ba hindi ko mahahalata? Ang kapal ng mukha mong bumalik at magpangap na mayaman. Nagkatinginan ng mga empleyado ko sa labas. Ito na ang hinihintay kong sandali. Ang sandali kung saan ang kalaban ay mawawalan ng kontrol dahil sa takot. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hindi ako umatras. Mrs. Del Valle, are you having a breakdown? Tanong ko ng mahinahon. I suggest you go to a hospital. You seem delusional. Delusional? Tawa ni Isabel ng hysterical. Alam ko ang baho mo, Luna. Amoy palengke ka pa rin. Kahit anong pabango ang ilagay mo. Marco, lumabas ka dyan. Alam kong nandito ka. Sakto namang bumukas ang pinto ng conference room at lumabas si Marco kasama si Attorney Vega. Namutla si Marco nang makita ang asawa niyang nagwawala at ang mga security guard. Isabel, ano bang ginagawa mo dito? Sigaw ni Marco hiyang-hiya. Marco, tignan mo siya. Si Luna yan.
Ang babaeng pinalayas natin. Gusto kanyang sirain. Lumapit ako kay Marco. Ang mukha ko ay puno ng pagkadesmaya. Mr. Del Valle, sabi ko sa mababang boses na sapat lang para marinig niya. Is this how you conduct business? Your wife is harassing me in my own building. I don't think I can trust a partner who cannot control his own household. Natakot si Marco. Nakita ko sa mga mata niya ang takot na mawala ang 50 milyong investment. Ang takot na mawala ang pagkakataong makabawi. Tumingin siya kay Isabel, ang babaeng laging sumisira sa diskarte niya. Guard, ilabas niyo ang babaeng yan. Utos ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Marco, asawa mo ako. Siya ang kaaway, hindi kita asawa. Sigaw ni Marco, at sa pagkakataong ito, naramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang galit. Baliw ka na, Isabel. Sinisira mo ang kinabukasan natin dahil sa selos mo. Get out! Kinaladkad ng mga guard si Isabel palabas. Ang kanyang mga sigaw at mura ay unti-unting humina habang isinasara ang pinto ng elevator. Naiwan si Marco na hinihingal. Nakayuko sa kahihiyan. Humarap siya sa akin. Puno ng pagsusumamo. Madam Selene, I am so sorry. May sakit siya sa pag-iisip. Please, huwag ninyong idamay ang deal natin dahil sa kanya. Tinitigan ko siya ng matagal. Pinaglaruan ko ang sing-sing sa aking daliri. I value stability, Marco, and honestly, I am losing patience. Please, madam, lumuhod si Marco sa harap ko, sa harap ng lahat ng empleyado ko. I will fix this. I have the collateral now. Dala ko na ang titulo ng lupa. Just sign the check, please. I will do anything. Ngumiti ako sa loob-loob ko. Ang leon ay naging maamong tupa. Ang mang-aapi ay lumuhod sa inaapi. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa aking mesa. Kinuha ko ang kontrata na inihanda ni Attorney Vega. Ang kontrata na maglilipat ng lahat ng ari-arian ng mga Del Valle sa pangalan ng Moonlight Jewelry kapag hindi sila nakabayad sa loob ng 3 buwan. At sisiguraduhin kong hindi sila makakabayad. Fine, sabi ko habang inaabot ang pen. Let's finish this. Nanginig ang kamay ni Marco habang inaabot ang titulo ng lupa ng kanilang mansyon. Ang titulo na ninakaw niya sa sarili niyang ina. Inilapag niya ito sa mesa ko na parang isang alay sa Diyosa. Habang nakapako ang tingin ko sa kanyang nanginginig na mga daliri, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pagkasuklam. Ang lalaking ito, na nangakong poprotektahan ang kanyang pamilya sa harap ng altar, ay siya ring nagbebenta sa kanila ngayon para sa pansariling kaligtasan. Ang titulo ng lupa na nasa mesa ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ang huling dignidad ng kanyang ina, ang huling bubong na sumisilong sa kanila, at ibinigay niya ito sa akin nang walang pag-aalinlangan para lang maisalba ang kanyang sarili. Nang matapos niyang pirmahan ang huling pahina, inangat ni Marco ang kanyang muka. Puno ng pawis ang kanyang noo, ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang taong akala ay nakaisahan, pero hindi alam na siya ang naisahan. "Done, Madam Celine," ang sabi niya, halos pumiyok sa tuwa. "The house, the farm, everything is collateral. Sigurado akong mababayaran ko ito kapag kumita na ang investment natin." Kinuha ko ang folder at dahan-dahang isinara. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila bigat ng hustisya. "Excellent choice, Mr. Del Valle," ang sagot ko. Pinanatili ang aking boses na malamig at propesyonal. Mabilis na ipoproseso ng aking finance team ang pondo. Tumayo si Marco at akmang yayakap sa akin sa sobrang tuwa. Ngunit mabilis akong umatras at tinaasan siya ng kilay. Napatigil siya, napahiya, at mabilis na inayos ang kanyang coat. "Thank you. Thank you so much," ang nautal niyang sabi. "You don't know how much this means to me. You are my savior." Savior? Gusto kong matawa. Ako ang verdugo mo, Marco. Before you go, pahabol ko habang naglalakad siya papunta sa pinto. "I want to celebrate this partnership properly." Lumingon siya. Kumikinang ang mga mata.
Celebrate. Yes, I'm inviting you to a private dinner tonight sa aking personal na rest house sa Tagaytay. Tayong dalawa lang. Gusto kong pag-usapan natin ang future. Namula si Marco, alam ko ang iniisip niya. Iniisip niya na nakuha na niya ako. Iniisip niya na bukod sa pera, makukuha rin niya ang katawan at puso ni Celine. Ang kanyang ego ay lumobo na parang lobo na malapit ng pumutok. I would be honored, madam. I will be there. Nang makalabas na siya ng pinto, naiwan akong mag-isa sa katahimikan ng opisina. Lumabas si Attorney Vega mula sa silid kung saan siya nakikinig. Nakuha na natin, attorney? Tanong ko. Tumango siya. Ang titulo ay nasa atin na. At ang mga ebidensya ng money laundering na ginawa niya gamit ang peking accounts, nasa kamay na ng NBI. Hinihintay na lang nila ang signal mo. Lumapit ako sa bintana at tinanaw ang papalubog na araw. Ang langit ay nagkukulay dugo. Tila nagbabadya ng isang madugong pagtatapos. Hinaplos ko ang titulo ng lupa. Ito ang bahay kung saan ako inalila. Ito ang bahay kung saan ako pinalayas. At mamayang gabi, ito na ang magiging huling gabi na matatawag niyang kanya iyon. Ihanda mo ang mga police, attorney. Utos ko nang hindi lumilingon. At siguraduhin mong imbitado si Isabel. Gusto kong kumpleto ang pamilya sa huling hapunan. Ang gabi sa Tagaytay ay nababalot ng makapal na hamog. Ang hangin sa labas ay humihiwa sa balat. Kasing lamig ng gabing pinalayas nila ako sa ilalim ng ulan. 10 taon na ang nakararaan. Ngunit ngayon, hindi ako nakaluhod sa putik. Nakaupo ako sa dulo ng isang mahabang mesa na yari sa mahogany sa loob ng isang mainit at maaliwalas na rest house na pagmamay-ari ko. Ang apoy sa fireplace ay sumasayaw. Nagbibigay ng madilim na liwanag sa silid, sapat lang para itago ang puot sa aking mga mata. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Marco. Hawak niya ang isang kopita ng pinakamahal na wine na binuksan ko para sa gabing ito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nililibot ang tingin sa mga mamahaling painting sa dingding, sa mga antigong vase, at sa karangyaan na akala niya ay mapapasa kanya na. This place is exquisite, Madam Celine, ang sabi ni Marco habang sumisimsim ng alak. Ang boses niya ay puno ng paghanga at pagnanasa. It suits you perfectly. Elegant, mysterious, and expensive. Ngumiti ako ng tipid, pinaglalaruan ang gilid ng aking baso. I built this place for peace, Marco. Something money can buy, but difficult to keep. Tumango si Marco na parang naiintindihan niya, kahit na ang alam lang niya sa buhay ay ang maglustay ng pera. Inilapag niya ang baso at tumingin sa akin ng diretso. Ang tingin na iyon, ang tingin ng isang lalaking nanliligaw, ang tingin na minsan nang nagpaikot sa puso ng batang Luna. Alam mo, Celine, simula noong makilala kita, nagbago ang pananaw ko. I realized I deserve better. I deserve someone like you. Not someone like Isabel na walang ibang alam, kundi magwaldas at mag-hysterical. Napataas ang kilay ko. Sa isang hidden camera na nakatago sa likod ng malaking painting, alam kong nire-record ang lahat ng ito. At alam ko rin na sa oras na ito, isang link ang naipadala na sa email ni Isabel. Kung nanonood siya ngayon, siguradong basag na ang screen ng cellphone niya sa galit. Isabel is your wife, Marco, paalala ko sa kanya. Sadyang diniin ang salitang wife. And I heard, may nauna pa sa kanya, isang Luna. Natigilan si Marco. Ang banggit ng pangalan ko ay tila nagpalamig sa hangin sa pagitan namin. Umiwas siya ng tingin at uminom ulit ng alak. Tila gustong lunukin ang mapait na nakaraan. Luna. Mapaklang tawa ni Marco. Huwag na nating pag-usapan ang babaeng yon. She was a mistake. Isang malaking pagkakamali ng kabataan ko. Bakit? Tanong ko, pinanatili ang tono ng kuryosidad. Minahal mo ba siya? Love? Marco scoffed. Naawa lang ako sa kanya. Pulot lang siya ng nanay ko. Pinalaki namin, pinakain. Akala ko,
Sapat na yon para maging mabuting asawa siya. Pero wala siyang ambisyon. She was dragging me down. Amoy kusina, amoy lupa. Hindi siya bagay sa mundong ginagalawan ko. Hindi tulad mo, Celine. Humigpit ang hawak ko sa stem ng wine glass. Muntik ko na itong mabasag sa sobrang diin. Ang bawat salita ni Marco ay parang patalim na humihiwa sa natitira kong pasensya. Amoy kusina, amoy lupa. Ang amoy na yon ay amoy ng pagsasakripisyo. Amoy ng pagmamahal na hindi niya kailanman nasuklian. Pinilit kong ngumiti, kahit na ang gusto ko ay sumigaw. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya, tila interesado sa kanyang kwento. Pero Marco, paano ang mga bata? Ang sabi sa balita, buntis siya noong gabing iyon. Kambal daw. Hindi ka ba nang hinayang? Dugo at laman mo iyon. Napatigil si Marco sa pag-inom. Ibinaba niya ang baso ng padabog sa mesa. Ang mukha niya ay namula, hindi dahil sa alak, kundi sa galit. Huwag na nating pag-usapan ang mga batang yon, Celine. Bastardo sila. Hindi akin ang mga yon. At kahit pa napatunayan na akin sila, wala akong pakialam. Nanlamig ang buong katawan ko. Tinitigan ko siya sa mata. Hinahanap ang kahit katiting na pagsisisi. Pero wala. Ang nakita ko lang ay isang maitim na kaluluwa. Wala kang pakialam? Ulit ko sa mahinang boses. Kahit mamatay sila sa gutom, kahit wala silang matirhan, tumawa si Marco, isang tawang nakakapanindig balahibo. Mas mabuti pang mawala na lang sila. Pabigat lang sila sa ambisyon ko. Tignan mo ako ngayon, Celine. Kasama kita. Hawak ko ang mundo. Kung narito ang mga batang iyon, siguro nagpapalit pa ako ng lampin ngayon at namumroblema sa gatas. I did myself a favor. I threw away the trash so I could make room for treasure like you. Trash, basura. Tinawag niyang basura ang mga anak ko, ang mga anak namin. Sa sandaling iyon, namatay ang huling patak ng pagmamahal na meron ako para sa kanya noon. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi tao. Siya ay isang halimaw na nakasuot ng mamahaling damit. Dahan-dahan akong tumayo. Ang apoy sa fireplace ay lumalagutok. Nagbibigay ng anino sa dingding na tila mga demonyong sumasayaw. You really think highly of yourself, Marco, sabi ko habang naglalakad palapit sa kanya. But treasure is only valuable kung alam mo kung paano ito kilalanin. Lasing na tumayo si Marco at akmang hahawakan ang bewang ko. Ang hininga niya ay amoy alak at kasinungalingan. I know treasure when I see it, Celine. Ikaw ang kayamanan ko. At gagawin ko ang lahat para... Mommy? Isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon ng silid. Sabay kaming napalingon sa pintuan ng dining area. Nakatayo doon si Sol at Tierra, ang aking kambal. Nakapajama sila na may design ng mga bituin at buwan. Hawak ni Sol ang kanyang paboritong teddy bear at si Tierra naman ay kinukusot pa ang kanyang inaantok na mga mata. Mami, nagising po kami. Narinig namin na may nagsisigawan, sabi ni Tierra sa kanyang inosenteng tinig. Nanigas si Marco. Ang kanyang kamay na akmang hahawak sa akin ay nanatili sa ere. Dahan-dahan siyang lumingon sa mga bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Ang mukha ni Sol, ang hugis ng ilong ni Tierra, ang kulay ng kanilang mga mata. Wala ng DNA test na kailangan. Nakikita ni Marco ang sarili niyang refleksyon sa mukha ng dalawang batang nasa harap niya. Sila ay malinaw na kopya niya noong bata pa siya, noong inosente pa siya, noong hindi pa siya nilalamon ng kasakiman. Sino sila? Bulong ni Marco. Ang boses ay nanginginig at halos hindi lumabas sa lalamunan. Lumapit ako sa mga anak ko at niyakap sila ng mahigpit. Hinalikan ko ang kanilang mga noo, pinaparamdam sa kanila na ligtas sila, na hinding-hindi sila maaabot ng dumi ng ama nila. Humarap ako muli kay Marco at sa pagkakataong ito, wala nang maskara, wala nang Celine. Ako lang ito, Marco. Binura ko ang nangiti sa aking mga labi. Ang tanging natira ay ang bagsik ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang mga anak.
Sila ang basurang tinapon mo, Marco. Sila ang pagkakamali na sinabi mong sana ay namatay na lang. Ipakilala ko sa'yo, ang mga anak mo. Bumitaw ang baso mula sa nanginginig na kamay ni Marco. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Lumikha ng isang matinis na tunog sa katahimikan. Ang pulang alak ay kumalat sa mamahaling carpet na parang sariwang dugo ng isang nasugatang hayop. At sa mga mata ni Marco, nakita ko ang sandaling gumuho ang kanyang mundo. Ang pulang likido mula sa nabasag na baso ay dahan-dahang gumagapang sa mamahaling carpet, tila isang mapa ng dugo na nagtuturo sa kinatatayuan ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga labi at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, parang isang taong hinigupan ng lahat ng dugo. Pabalik-balik ang tingin niya sa akin at sa kambal na nakakapit sa binti ko. Luna? Ang bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ang boses niya ay basag, puno ng takot. Ikaw? Ikaw si Celine? Pero paano? Patay ka na. Dapat patay na kayo. Senyasan ko si Yaya Ising na lumapit. Mabilis niyang kinuha sina Solatiera. Ayokong makita ng mga anak ko ang susunod na mangyayari. Ayokong madumihan ang inosente nilang mga alaala ng anyo ng kanilang ama na nagmamakaawa. Good night, babies. Mommy has to finish work. Malamig kong sabi sa kanila. Nang maisara ang pinto ng dining area, nawala ang nangiti sa aking mga labi. Humarap ako kay Marco at sa pagkakataong ito, hinayaan kong lumabas ang lahat ng lamig na naipon ko sa loob ng 3 taon. Hindi ako patay, Marco. Ang sagot ko habang dahan-dahang nagpupunas ng lipstick gamit ang table napkin. Pinatay mo lang ang tiwala ko. Pinatay mo ang pagmamahal ko. Pero ang Luna na tinawag mong basura, nandito siya. At siya ang may-ari ng lupang tinatapakan mo ngayon. Napaupo si Marcos sa upuan, tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Hinilamos niya ang kanyang palad sa muka. Ang investment, ang 50 million, ang titulo ng lupa ni Mama? Nauutal niyang sabi, habang pinagdurugtong ang mga pangyayari. Lahat yon ay akin na, Marco. Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Mula sa takot, napalitan ito ng desperasyon. Lumuhod siya at gumapang palapit sa akin. Hinawakan niya ang laylayan ng aking gown. Luna, honey, please, pwede pa nating ayusin to. May anak tayo. Kambal sila. Pwede tayong maging pamilya ulit. Iwan ko si Isabel. Ibalik natin ang dati. Ako ang ama nila, Luna. May karapatan ako. Tiningnan ko siya sa ibaba. Nakakatawa. Kanina lang, tinawag niyang basura ang mga anak namin. Ngayon, ginagamit niya itong tiket para makaligtas. Karapatan? Tanong ko nang may halong pandidiri. Ang karapatan mo ay natapos noong gabing pinalayas mo kami sa ulan. Ang karapatan mo ay nawala noong ninakawan mo ang sarili mong ina para ibenta sa akin. Bago pa siya makasagot, bumukas ang main door ng rest house. Pumasok si Attorney Vega kasama ang 3 unipormadong pulis at ang NBI. Marco Del Valle? Tanong ng isang opisyal. Hawak ang isang warrant of arrest. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Tumayo siya at akmang tatakbo, pero hinarangan siya ng mga pulis. Teka, wala akong ginagawang masama. Asawa ko siya. Nag-uusap lang kami. Sigaw ni Marco habang pinoposasan siya. Ang bakal na posas ay kumislap sa ilaw ng chandelier, isang simbolo ng kanyang katapusan. You are under arrest for qualified theft, estafa, and money laundering. Ang malamig na basa ng pulis sa kanyang karapatan. May matibay na ebidensya na nanggaling mismo sa kumpanya mo. At ang testimonya ng iyong ina na ninakaw mo ang titulo ng lupa. Mama? Gulat na tanong ni Marco. Oo, Marco. Tinawagan ko siya kanina, sabat ko. Sinabi ko sa kanya na ibinenta mo ang bahay niya para sa investment scam. At alam mo ba, siya mismo ang pumirma sa affidavit laban sa'yo. Kahit ang sarili mong ina, isinuka ka na. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas,
Biglang may humintong sasakyan sa driveway. Bumukas ang pinto at lumabas si Isabel. Magulo ang buhok at namamaga ang mga mata. Napanood niya ang lahat sa live stream na ipinadala ko. Marco? Tili ni Isabel. Akala ni Marco ay kakampi niya ang asawa. Belle, tulungan mo ako. Kausapin mo sila. Pero sa halip na tulungan siya, sinugod siya ni Isabel at sinampal ng malakas. Ang tunog ng palad sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Hayop ka! Sigaw ni Isabel habang pinaghahampas ang dibdib ni Marco. Narinig ko ang lahat. Sinabi mong basura ako. Sinabi mong mahal mo ang babaeng yan. Ninakaw mo pati ang alahas ko para ibigay sa kanya. Mabulok ka sa kulungan. Hinawakan din ng mga pulis si Isabel. Mrs. Del Valle, kasama po kayo sa warrant, accessory to the crime of money laundering. Sumama po kayo sa amin. Nagwala si Isabel, nagmumura at umiiyak, pero wala siyang nagawa. Sabay silang isinakay sa police mobile. Ang mag-asawang nangapi sa akin noon, ngayon ay parehong nakaposas, parehong talunan. Bago isara ang pinto ng sasakyan, tumingin ulit sa akin si Marco. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi, takot at pagkalito. Luna, bakit? Bakit? Ang huli niyang tanong, bakit mo ito ginawa? Lumapit ako ng kaunti. Sapat lang para marinig niya ang huling sasabihin ko. Ang hangin ay humihip, tinatangay ang aking buhok, at sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Dahil ang Luna na kilala mo ay nagmamahal ng sobra, Marco. At kapag ang pagmamahal na yon ay ginawang sandata, kaya nitong sunugin ang buong mundo mo. Isinara ng pulis ang pinto. Umugong ang makina ng sasakyan at dahan-dahan itong lumayo. Dala ang mga taong naging dahilan ng aking mga bangungot. Naiwan akong nakatayo sa driveway. Tumingala ako sa langit. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Tila nakangiti sa akin. Tapos na ang bagyo. Attorney Vega, tawag ko sa aking abogado na nasa gilid. Yes, Madam Mondragon. Siguraduhin mong komportable si Mama Conchita sa home for the aged na pinili natin. Bayaran mo ang VIP suite. Ayoko siyang maghirap, pero ayoko na rin siyang makita. Masusunod, tumalikod ako at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Ang laban ay tapos na. Panahon na para maging ina. Lumipas ang 1 buwan mula noong gabing iyon sa Tagaytay. Ang mundo ay tila bumalik sa kanyang tahimik na pag-ikot, ngunit ang hangin ay mas magaan na ngayon. Tila nahugasan ng isang malakas na ulan ang lahat ng dumi at alikabok ng nakaraan. Nakatayo ako sa veranda ng aking opisina. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Mula dito, tanaw ko ang abalang kalsada ng Makati. Ang mga sasakyang paruot parito na parang mga langgam. Dati, isa ako sa kanila. Nagmamadali, pagod, at walang direksyon. Ngayon, pinapanood ko na lang ang mundo mula sa itaas. Kumusta sila, attorney? Tanong ko nang hindi lumilingon. Narinig ko ang yabag ng sapatos ni Attorney Vega palapit sa akin. Ibinaba niya ang isang folder sa mesa. Hindi maganda, Luna? O dapat ko bang sabihin, Senyorita Celine? Humarap ako at kinuha ang folder. Sa loob ay may mga litrato at ulat mula sa loob ng kulungan. Si Marco ay nasa maximum security dahil sa dami ng kasong isinampa natin. Estafa, qualified theft, at falsification of documents. Ang balita ay lagi siyang tulala. Hindi siya kumakain ng maayos at pumayat na siya ng husto. Lagi niyang binabanggit ang pangalan mo at ang pangalan ng kambal. Sinasabi niya sa mga gwardya na siya ang may-ari ng Moonlight Jewelry, kaya pinagtatawanan siya ng ibang preso. Napabuntong hininga ako. Ang lalaking dati ay puno ng yabang at akala mo ay hari ng mundo. Ngayon ay naging katatawanan na lang sa loob ng rehas. Ang kanyang ego ang pumatay sa kanya bago pa man siya mahatulan. At si Isabel, tanong ko, napailing si Attorney Vega. Mas malala ang lagay niya. Hindi siya sanay sa hirap. Inaway niya ang mayor ng selda nila dahil sa isang piraso ng sabon. Binubugbog siya ng ibang inmate
Dahil sa pagiging matapobre niya, ibinenta na niya ang huling dignidad niya para lang makahingi ng sigarilyo. Wala nang bakas ng glamour, wala nang designer bags. Ang natira na lang ay isang babaeng basag at puno ng pagsisisi. Isinara ko ang folder. Inakala ko na kapag narinig ko ito, tatawa ako. Inakala ko na magsasaya ako sa pagdurusa nila. Pero wala akong naramdaman kundi awa. At pagkatapos, isang malalim na kawalan. Hindi pala nakakabusog ang paghihiganti. Para itong pag-inom ng tubig dagat, lalo ka lang nauuhaw. Dumalaw ka ba sa Golden Horizon? Tanong ko, tinutukoy ang nursing home kung saan ko inilagay si Doña Conchita. Tumango si attorney. Oo, nasa VIP suite siya gaya ng utos mo. Kompleto ang gamit, may sariling nurse at masarap ang pagkain. Pero malungkot siya. Bakit? Dahil wala siyang dalaw. Hinihintay niya si Marco. Pero nasa kulungan ang anak niya. Hinihintay ka niya, Luna. Madalas niyang itanong sa nurse kung bakit hindi na siya pinagluluto ng manugang niya ng sinigang. Umiiyak siya gabi-gabi habang yakap ang lumang litrato ninyong pamilya. Naninikip ang dibdib ko. Si Doña Conchita, ang babaeng walang ginawa, kundi iparamdam sa akin na basura ako, ngayon ay nangungulila sa akin. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng luho na gusto niya. Aircon, malambot na kama, masarap na pagkain. Pero tinanggalan ko siya ng pamilya. Ito ang parusang mas masakit pa sa gutom. Ang maging mag-isa sa gitna ng karangyaan. Puntahan natin siya, bigla kong sabi. Pero Luna, sa malayo lang. Attorney, gusto ko lang makasiguro. Nang hapon ding iyon, nakatayo ako sa likod ng isang malaking puno ng akasya sa hardin ng nursing home. Mula sa malayo, nakita ko si Doña Conchita na nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakaharap siya sa papalubog na araw. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at maayos na nakasuklay. Lumapit ang isang nurse at inabutan siya ng merienda. Isang mamahaling cake, pero tinabig lang ito ng matanda. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga balikat. Umiiyak siya. Gusto ko ng kare-kare ni Luna. Ang rinig kong bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako, anak. Patawad. Tumulo ang luha ko. Sa wakas, narinig ko rin ang salitang iyon. Hindi mula sa takot, kundi mula sa tunay na pagsisisi. Tatalikod na sana ako nang biglang may humawak sa kamay ko. Si Sol at Tierra. Isinama ko sila. Pero iniwan ko sa kotse kanina. Tumakas sila papunta sa akin. Mami, sino po yung lola? Tanong ni Sol. Nakaturo kay Doña Conchita. Tinitigan ko ang aking mga anak. Hindi nila kilala ang kanilang lola. Hindi nila alam na ang matandang iyon ang nagtaboy sa kanila noong nasa sinapupunan ko pa sila. May karapatan akong ipagkait sila. May karapatan akong ilayo sila sa laso ng pamilyang Del Valle. Pero tinignan ko ang mukha ng matanda, ang lungkot at ang pagsisisi. Siya ay isang kakilala ni Mami dati. Ang sagot ko. Isang taong naligaw ng landas at ngayon ay nag-iisa na. Pupuntahan po ba natin siya? Tanong ni Tierra. Umiling ako at ngumiti ng mapait. Hindi na, anak. Sapat na ang nalaman niyang pinatawad ko na siya sa puso ko. Ang kapayapaan ay regalo ko sa sarili ko, hindi sa kanya. Naglakad kami pabalik sa sasakyan habang unti-unting nilalamon ng dilim ang hardin. Iniwan namin si Doña Conchita sa kanyang ginintuang kulungan, kasama ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Bago ako sumakay, inabutan ako ni Attorney Vega ng isang sobre. Galing ito sa Bilibid Prison. Sulat kamay ni Marco. Ang papel ay gusot at may mantsa ng luha. Para sa'yo daw, sabi ni attorney. Gusto mo bang basahin? Kinuha ko ang sobre. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang nakapaloob dito. Siguradong puno ito ng mahal kita, patawad, at mga pangakong hindi na matutupad. Mga salitang sana ay sinabi niya noong may halaga pa. Inilabas ko ang aking lighter mula sa bag.
Ang apoy ay sumayaw sa dulo nito, mainit at maliwanag. Inilapit ko ang dulo ng sobre sa apoy. Luna? Gulat na tanong ni attorney. Hindi ko na kailangan ng mga salita mula sa nakaraan, attorney. Sagot ko habang pinapanood na kainin ng apoy ang papel. Ang abo ay dahan-dahang nalaglag sa lupa. Tinatangay ng hangin palayo. Tapos na ang kwento ni Luna at Marco. Oras na para isulat ang kwento ni Selene. Sumakay ako sa kotse at niyakap ang aking mga anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na katahimikan sa aking puso. Ang bagyo ay humupa na, at ang buwan ay malaya nang nagniningning sa langit. 1 taon na ang nakalipas mula noong araw na yon. Ang hangin sa loob ng aking bagong tahanan ay hindi na amoy takot o pag-aalinlangan. Ngayong umaga, ang buong mansyon ay puno ng amoy ng nilagang baka, giniling na mani, at bagoong, ang amoy ng aking paboritong kare-kare. Noong una, ito ang amoy ng aking pagkaalipin. Ito ang ulam na niluto ko nung gabing itinapon ako ni Marco. Pero ngayon, habang hinahalo ko ang sarsa sa malaking kawali, hindi na ako ang Luna na nakayuko at naghihintay ng awa. Ako na si Selene, ang babaeng nagluluto para sa kanyang sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Mami, luto na po ba? Gutom na kami ni Kuya. Tumakbo papasok sa kusina si Tierra. Hila-hila si Sol. Ang mga pisngi nila ay namumula sa kakalaro at ang mga mata nila ay nagniningning sa saya. Walang bakas ng trauma, walang bakas ng lungkot. Sila ay lumalaki na puno ng pagmamahal, malayo sa lason ng kanilang ama. Malapit na, mga anak, sagot ko habang pinapahiran ang kaunting dumi sa ilong ni Sol. Umupo na kayo. Habang kumakain kami, pinagmasdan ko sila. Sila ang aking mundo. Hindi ko kailangan ng lalaki para buuin ako. Ang mga tawa nila ay sapat na para punuin ang bawat sulok ng malaking bahay na ito. Nang hapong yon, naghanda ako para sa isang mahalagang event. Isinuot ko ang aking cream-colored suit. Simple pero elegante. Tumingin ako sa salamin. Wala na ang mabigat na makeup ni Celine. Ang nakikita ko ay ang maaliwalas na mukha ni Luna, pero may tapang na ni Selene. Pinagsama ko na ang dalawang pagkatao. Ako ay isang ina, at ako rin ay isang leader. Dumating ako sa Grand Hyatt para sa Annual Women's Summit. Daan-daang kababaihan ang naroon, mga single mom, mga byuda, mga biktima ng pang-aabuso. Umakyat ako sa entablado, at ang lahat ay tumahimik. Magandang gabi, panimula ko. Ang boses ko ay matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Marami sa inyo ang kilala ako bilang CEO ng Moonlight Jewelry. Pero bago ako naging CEO, ako ay isang asawa na pinalayas sa ulan. Ako ay isang ina na tinawag na walang kwenta. Nakita ko ang pagtango ng marami. May mga nagpupunas ng luha. Dati, akala ko ang halaga ko ay nakadepende sa pagmamahal ng asawa ko. Akala ko, kapag nagtiis ako, mamahalin niya ako. Pero mali ako. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapaiyak. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit. At higit sa lahat, hindi mo mahahanap ang halaga mo sa ibang tao. Mahahanap mo lang ito sa sarili mo. Ang palakpakan ay tila kulog na yumanig sa silid. Ito ang aking tagumpay. Hindi ang pera, hindi ang kumpanya, kundi ang kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. Pagkababa ko ng stage, sinalubong ako ni Dr. Adrian. Siya ang doktor na sumagip sa akin at sa kambal noong gabing iyon. Siya rin ang naging kaibigan ko sa loob ng nakalipas na taon. Ang ganda ng speech mo, Luna. Bati niya sabay abot ng isang buket ng sampagita. Bagay sa iyo ang nakangiti. Salamat, Adrian, sagot ko. Tinanggap ko ang bulaklak. Walang mali siya, walang pressure. Alam niyang hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon at nire-respeto niya yon. Siya ay isang kaibigan na handang maghintay. At sa ngayon, sapat na yon.
Umuwi ako ng payapa ang loob. Ang gabi ay malalim na. Pinatulog ko na ang kambal at lumabas ako sa beranda. Tumingala ako sa langit. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nakasilip sa gitna ng mga ulap. Naalala ko ang batang Luna na umiiyak at nagtatanong sa buwan kung bakit siya pinarurusahan. Ngayon, nginitian ko ang buwan. Tapos na ang pag-iyak. Bulong ko sa hangin. Wala na ang kadiliman. Ako na ang sarili kong liwanag. Hinawakan ko ang aking dibdib. Damang-dama ang tibok ng puso na minsan nang nadurog, pero ngayon ay buo na at mas matibay pa sa diamante. Ang kwento ko ay hindi kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbangon. At sa wakas, ang buwan sa kalangitan ay malaya ng nagniningning, ng nagniningning, ng nagniningning, ng nagniningning, ng nagniningning, ng nagniningning.